Mga kabayan, breaking news, hindi bababa sa 19 na attack drones ng Russia, pinabagsak ng Poland. Alyansa ng NATO agad na nag-deploy ng mga fighter jet para sumaklolo sa kaalyadong bansa dahil sa delikadong pag-atake na isinagawa ng Russia. Mas lalo na ngang tumitindi ang nagaganap na kaguluhan sa European continent mga kabayan. Kaya naman tatalakayin natin ang buong detalye sa video na ito. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Mga kabayan, sinabi ng Polish government na ilang Russian drones ang pumasok sa airspace ng Poland habang naglulunsad ng malawakang airstrike ang Moscow laban sa Ukraine nitong madaling araw ng Miyerkules, September 10, 2025. Ayon sa kanila, ang mga drones ay non-neutralize o napabagsak nila. Salamat na rin sa tulong ng NATO allies. Ito ang unang insidente ng ganitong uri ng pag-atake mula nang simulan ng Russia ang full-scale invasion laban sa Ukraine. Marin itong kinundina ng mga European leaders at tinawag na panibagong escalation mula sa Kremlin. Samantala, itinanggi ng Russia ang paratang at sinabing walang batayan o walang basihan ang mga bintang na ito. Giit ng Moscow, wala silang planong umatake sa Poland. Ayon naman sa Russian Defense Ministry, ang target ng kanilang malawakang strike ay ang Military Industrial Complex of Ukraine at wala silang tinukoy na target na Polish territory. Dagdag pa nila, ang flight range ng mga drones na kanilang idineploy ay hindi aabot sa loob ng Poland at handang makipagkonsultasyon ang Russia sa Polish Ministry of Defense tungkol dito. Ayon kay Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski, malinaw na sinadya ng Russia ang incursion sa kanilang airspace. Mayroon di umanong 19 na naitalang violations ang Russia. Ayon sa Polish Foreign Minister, mahirap paniwalaan na isang aksidente lamang ang pangyayaring ito. May tuturing daw ito bilang isang direct violation hindi lamang sa Poland kundi maging sa buong NATO at European Union. Nanawagan din si Sikorski na dapat nang bumuo ng drone wall ang European Union upang harapin ang mga banta mula sa mga bagong teknolohiya ng drone warfare. Sinabi naman ni Polish Prime Minister Donald Tusk na isa itong malawakang provocation mula sa Russia at mula sa 19 drones na na-detect, 4 ang nagawa nilang man-neutralize. Ayon pa kay Tusk, maraming drones ang lumipad mula sa direksyon ng Belarus na isang malapit na kaalyado ng Russia. Sinabi rin ng Polish Prime Minister na hindi pa agad nila kinukumpirma na isa itong uri ng act of war pero binigyang din ito na mayroong red line pagdating sa digmaan. Ito na di umano ang pinakamalapit na open conflict sa pagitan ng Poland at Russia since World War II. Sinabi naman ng Belarus na naligaw lamang daw ang mga drones na ito at may mga non-neutralized din sa kanilang teritoryo. Tinawag naman ng Polish military ang insidente bilang isang act of aggression at pansamantalang pinayuhan ng mga residente sa ilang mga eastern regions na manatili sa loob ng kanilang bahay. Nagpapasalamat din ang Poland sa NATO Air Command at sa Dutch Air Force na agad na nagpadala ng F-35 fighter jets para pabagsakin ang mga nasabing drones. Bilang tugon sa pangyayaring ito, inanunsyo ni Tusk na ina-activate na nila ang Article 4 ng NATO Treaty na nagpapahintulot sa isang miyembro na humingi ng konsultasyon kung sa tingin nito ay may banta sa kanilang seguridad. Kinumpirma ng NATO na ito ay 8 beses pa lamang nangyayari simula nang itatag ang alliance noong 1949. Hindi ito automatic military response pero nagpapakita ito ng seryosong concern ng Poland sa delikadong aksyon na ginawa ng Russia laban sa kanilang bansa. Ayon kay General Alexus Grinkiewicz, head ng US European Command at NATO's Supreme Allied Commander for Europe, naka-engage ang NATO assets during the incursion at mabilis at maayos ang naging response nila. Dagdag pa ni US Ambassador to NATO Matthew Whitaker, nakasuporta sila sa kanilang kaalyado sa NATO at handa silang depensahan ang bawat bahagi ng NATO territory kung kinakailangan. Ayon sa US Federal Aviation Administration,
Nagsara ang airspace sa 3 airport sa Poland dahil sa insidente. Nakahanap ng drone debris sa ilang syudad at isang fragment ng projectile na hindi pa natutukoy ang pinanggalingan. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan sa naturang insidente. Giit ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, may malinaw na ebidensyang sinadya ng Russia ang paglabag sa international law at sa soberanya ng mga karatig bansa. Base sa direksyon ng paligid ng mga drones, tinatawag naman ito ng European Union na pinakamalalang airspace violation na ginawa ng Russia sa Europe simula ng Ukraine invasion noong 2022. Ayon naman kay Kaja Kallas, EU's High Representative for Foreign Affairs, lumalabas sa lahat ng mga datos na intentional at hindi accidental ang ginawang ito ng Russia. Dahil dito mga kabayan, nagpahayag ng suporta ang Sweden at Norway para sa Poland habang ang mga leader ng mga Baltic states kagaya ng Lithuania, Latvia at Estonia ay nagpahayag ng pangamba na maaaring mauwi sa malaking kaguluhan ang madelikadong aksyon ng Moscow. Tumanggi namang magbigay ng dagdag na komento ang Kremlin spokesman na si Dmitry Peskov at sinabing araw-araw naman daw ay inaakusahan sila ng EU at ng NATO ng mga provocations. Matagal nang naka-high alert ang Poland mula nang magumpisa ang giyera sa Ukraine. Noong 2022, isang stray missile mula sa Ukraine ang tumama sa isang Polish village na pumatay sa 2 tao. Ayon kay Michael Bushurki, Senior Fellow sa Atlantic Council, tinetesting di umano ni Putin ang NATO kung hanggang saan siya makakaabante. Maituturing di umanong ganti ng Russia ang drone attack na ito dahil sa central role ng Poland sa nagaganap na digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Dahil nga sa insidenteng ito mga kabayan, isinara muna ang Radio Airport at naglabas ng NOTAM o Notice to Airman para sa lugar na ito. Naganap ang insidenteng ito kasabay ng malawakang drone attack ng Russia sa buong Ukraine. Sabay ito sa pag-atake sa Kiev at iba pang lugar sa bansa. Sa ngayon, iniulat na may 9 Tu-95M, 6 Tu-22M3s, 8 MiG-31Ks, 2 Tu-160s at 32 caliber missile na ready for deployment. Makikita natin sa warning map na halos buong Ukraine ay nasa red alert. Habang nangyayari ito, may mga reports naman ng mga drones na tumawid papuntang Poland. Galing ito sa hilagang bahagi ng Ukraine. Kung titingnan natin ang report galing sa Geo Insider, kinumpirma na mismo ng Ukrainian Air Force na may Russian drones na pumasok sa Polish airspace at papunta nga ito sa lungsod ng Zamosk. Ayon sa statement, may mga na-detect na drone sa gitna ng Kharkiv region na papunta sa western part. Sa south naman ay Vinnytsia region na papuntang northwest at sa west naman ay Sumy region na papuntang southwest. Yung huli, sinasabing nasa loob na ng Poland at patungo sa Zamosk. Bukod pa nga doon mga kabayan, ayon sa Geo Insider, hanggang 5 o 6 na drones daw ang maaaring pumasok sa Poland at may mga unconfirmed claims na 2 dito ang na-shoot down. Pero base sa dami ng NATO aircraft at air defense activity sa buong area, tila sobrang seryoso ng mga sitwasyon. Base sa report ng Fox Network, ayon sa mga Polish residents, maririnig daw ang mga jet fighters na lumilipad malapit sa Warsaw at Lublin. Nag-deploy ng mga jets papunta sa east para salubungin ang mga drones o baka may mga drones naman na umabot na sa mas malalim na bahagi ng Polish territory. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.